buhay natin ay parang pagkanta sa isang malaking entablado. Dapat palaging may impact ang bawat performance mo. Ano man ang soundtrack ng buhay mo, kakantahin natin yan. Sama-sama tayong ma-LSS dito sa Live Story Soundtrack! Sa mga nangangarap maging singer, local man or international, siguradong may inspiration tayong makukuha sa mga pinagdadaanan nitong mga bisita natin. Panoorin natin to. Isang anak, isang ina, isang world-class diva. Isang achiever diva na minahal ng marami, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international stage. Pero kasing kulay ng mga karakter na ginagampanan niya sa teatro at pelikula, ganun din kakulay ang buhay niya sa likod ng kamera. Ang mga pagsubok na yumanig sa buhay niya at ang mga karanasang itinuturing niyang himala. Makikanta na sa Live Story Soundtrack ni Aisel Santos. Mga tiktropa, let's welcome Aisel Santos! Huy! Tama ba? Tama. Parang si... parang si Sadako lang. At nakaputi ka pa naman. O, diba nga? Malinis Ayan. na malinis. Kumusta? Mabuti po. Diba? Kumusta ang pagiging nanay at asawa? Masayang masaya. Napaka-fulfilling ang maging ina ng dalawang cute na bata. At syempre maging asawa ng isang napaka-mapagmahal na Mark Zambrano. Hi, Daddy. Wow. Life goals yun talaga. No? Parang pag meron kang partner na maayos, tsaka buo yung, or kompleto yung anak mo, parang okay ka na sa buhay? Happy ka na? Oo, totoo. Alam mo, bilang ina nga, sabi ko nga, basta healthy kayo. Totoo yun. Diba? After mag-pandemic, no? Oo, basta healthy Oo. kayo at magkakasama. Napakalaking blessing. na Totoo nun. yan. Araw-araw, sa mga simpleng bagay, you are very thankful for that. Yes. Yes, ito naman. Sa dami ng projects na nagawa mo, bakit parang napaka-personal sa iyo itong himala? Ang isang himala. Ang isang himala ay dati nang naging isang musikal na ginampanan ko ang Elsa back in 2018, 2019. At after 5 years, ginawa na namin itong pelikula na isushow ngayong December 25. Yan, 2 days na lang. Maipapakita na natin yan. At kasama ko dito ang pinakamagagaling na theater actors ng ating bansa. At ano po to, live singing po talaga kami. Ay, ang dito. galing. Napanood ko yung trailer, Mama. Oo. Ay, tsaka- Goosebumps. Magagandang review dun sa mga hindi pa, di ba? Magandang review. Thank Oo. you. Sobra. Excited Kailangan natin- kami na mapanood yan. Tsaka pangarap ko di makagawa ng isang proyekto na sinulat ng isang napakahusay na Ricky Lee. Sir Ricky Lee. Yes. Si Ricky National Lee. artist po natin. National artist. Baka naman yung dadaan lang yung passers-by. Oo, Diba? pero syempre, speaking of himala, ikaw ba may instances ba sa buhay mo na talaga napatunayan mo na totoo ang himala? Himala. Naku, madami. Yeah. Madaming. Baka Give us one baka na at hanggang least. alauna tayo nagkukwentuhan. Ala. Okay. Marami. Meron naka-experience na ako ng 2 healing sa kapatid ko na gumaling from cancer. And then, yung isa ko pang kapatid, at that time, myocarditis was very rare. Yeah. Ano yung Okay, sorry. Ano yung Sorry, ha? myocarditis? Okay. So, myocarditis, pagka napunta yun sa sistema mo, it targets the muscles of the heart. So, ang ating beats per minute is 80 to 100, di ba? Yung kanya naging 20 na lang. So, Uy! we almost lost him. But with the grace of the Lord and healing, talagang right in front of me and my mom, nasa ER kami. Talagang bumalik siya sa amin. Hindi naman siya yung nawala ng almost. Oo, pero talagang ito second life niya na yun ngayon. So he's a nurse now in the UK. And my sister who's healed from lymphoma naman, meron naman siyang daughter na ngayon, very healthy, na pinangalanan niya namang Hiwaga. Oh. Yeah. So those are my 2 miracles. My third miracle would be, syempre, my 2 daughters. Pero yung pangalawa kong anak naman, ano yun? Naniko yun. Ang hirap pag naniniko ang bata pagkapanganak, di ba? Correct. Oo. So, awa naman ng Diyos, very healthy sila. That's why, sa bawat araw talaga, ang pagising mo, pagpapasalamat talaga. Yeah. At saka ang bawat
anak ay isang miracle. Amen. Isang biyayang napakaganda, Yes. di ba? So, nabasa ko nagkaroon ka ng medical complications dito sa iyong unang baby. Actually, sa Oo. mas pangalawa. Sa mas pangalawa. Okay. So, ano yun? Anong nangyayari nung mga panahon na yan? Well, ewan ko, edad na siguro to. So, Ilan taong ka lang, sorry? I gave 38 na ako nung pinanganak Oo. ko si Zemira. Actually, medyo usual naman to. Mataas ang BP, mataas ang sugar, di ba? Pero nilabas ko siya earlier than expected. And then, syempre, yung kanyang, what do you call this? The lungs niya, hindi pa developed. So, tumagal kami ng 1 week sa Nico. Thank God, it's just 1 week. Kasi, bumababa yung O2 saturation niya. So, imagine, bagong CS ka. Tapos, everyday kang nasa Nico. Iyak ka lang ng iyak, di ba? Kasi parang, Lord, yung bigyan mo ng, malakas sa pangangatawan si baby para makalabas na kami. And that's my third miracle talaga. Na naiuwi namin si baby in just a week. Uy, grabe. So, kaya parang 6 months akong hindi lumalabas to protect her. Para lang hindi siya mahawahan ng sakit. Matutukan mo talaga. Yes. Matutukan Oo. talaga. Kaya nung after 6 months, nakapunta na kami ng mall. Ayan. Yung anak ko parang sana ako. Hindi, tsaka yung mga pandemic babies din talaga. Totoo. Ganun, no? Oo. Totoo yan. Hindi kasi sila na-expose sa labas. Hindi mo sila, parang konting ang layo-layo ng bumahing. Takbo, di ba? Kaya ano agad yung bata. Totoo. Ganun talaga. Ano yung pinakamasasabi mo talagang pinakang biggest na challenge sa buhay mo na ayoko na. Oo. Yung halos gigive up na ako, ayoko na talaga. Ako, proud akong sabihin na never kong naisipang mag-give up. Never in my life. Kahit ano pang naging challenge na pinagdaanan namin, lagi akong nakatingin sa Kanya. Lord, Ikaw to. Sa'yo ko ibibigay to kasi hindi ko to kaya. Hindi ko talaga kaya. And I draw strength from Him every single time. Doon ako, pagbabalikan ko nga yung mga kwento na, yun nga, nagkaroon ng cancer. Sabay-sabay yun eh. 6th month ng chemotherapy, nag-myocarditis. Tapos yung mommy ko na nasa ospital. 3 silang nasa ospital. Sabi ko talaga, pala nagpatayo na lang ako ng ospital. Hindi rin po ang biro ang bills, di ba? Oo. Yes, yes. Oo, pero the Lord just provides. Hindi niya talaga tayo papabayaan. And, yan. Tapos, before my daughter, my mom naman, she stayed in the ICU for 3 months. But, yung kinuha na siya ni Lord. Pinauwi na siya. Pinauwi na siya. So, 2 years ago lang yon back in 2022. Isa rin yung sa pinaka mahaba naming, paano ba? Nag-aagaw kami. Mommy, we want you here. But then, yung dalangin mo na, Lord, I know you will give this to me. This will be another miracle. Pero, nagbago, medyo mas naintindihan mo kung ano ngayon ng miracles. May miracles na binibigay. May miracles na baka hindi para sa'yo. Hindi ba? Meron namang pwedeng ibigay in a latter part pa. Diba? So, you just hang on kasi the Lord always has better plans. Oo. Yes. Siya ang mas nakakaalam. Pero so, yun siguro- talaga. Yun ang pinangahawakan ko sa araw-araw. Lahat tayo dumaan sa pagkabata, lahat tayo na-enjoy natin yung Pasko. Looking forward tayo lagi pag magpapasko. Aminin, di ba? Dumaan tayo dyan. Now, I'm 52. Ako, excited pa rin ako pag magpapasko. Ano yung isang Pasko ng bata ka na talagang hindi mo makakalimutan with your mom? Okay. Oh my gosh. So, growing up, hindi naman kami marangya, talagang ginapang lang ng mga magulang namin ang pag-aaral namin. Lahat kami nakagraduate. So, wala kaming extra pambili ng Christmas tree. Wala kaming pambili ng parol. Kasi mahal siya. Ngayon ko lang, ngayong nanay na ako, ngayon ko lang nalaman na mahal pala talaga yung mga ornaments na yan. Yes, totoo yan. Bawat isa, ano ba yan, 300, 500. So, ang kauna-unahang Christmas ring tinayo namin, that was December 2022. My mom passed on November 2022. Hindi niya nakita yung unang Christmas tree sana namin.
So, pinush ko talaga yun. Sabi ko sa asawa ko, pasal na kami noon, may isa na kami anak. Sabi ko, Daddy, bili tayo. That was December 15. Daddy, bili tayo ng Christmas tree. Para lang, kahit wala na ang mami, may Pasko pa rin. And then, setting up the Christmas tree and looking at it. Tapos, syempre, naalala mo yung nanay mo na parang, Ma, sana nandito ka. Para makita mo yung Christmas tree natin, ang ganda. Nilagyan ko ng pula, kasi favorite color niya yung pula. And then, naalala ko growing up, bibili siya ng wire, tas parang isi-shape niya ng bones ng Christmas tree paikot. Tapos lalagyan namin ng crepe paper na green, ganyan. Yun yung Christmas tree namin. So, but now, alam ko lahat ng sakripisyo niya, talagang, na-realize because all four of us, her children, maayos naman po. And yun yung gusto ko na gawin. Ano ba yan? Yun yung gusto kong gawin para sa mga anak ko. To prepare them for the world. To prepare them sa buhay. Kasi hindi naman lahat ng buhay, hindi lahat ng pagdadaan mo sa buhay masaya lang. Ganyan. So, if I'm asked, what's your goal? After giving birth, nasa bahay ka na lang, di ka na kumakanta. Sabi ko, of course, I want to sing because, kailangan din natin kumita. Yes, But, livelihood oo, yan. Tsaka talent din na binigay sa'yo ni thank Lord. Thank you. But, Correct. the ultimate goal is to provide for them, to ready them for life. And sabi ko nga, tumanda akong maalagaan ko rin yung mga apo ko sa kanila. Ang hirap, no? Yung first Christmas na naranasan ko, wala na kaming nanay. Yung realidad, wala na kaming nanay. Yeah. Pura Pasko, wala kaming nanay. Kahit, iba. It will never be the same. Pag tinitignan ko yung part nung sa kusina, na kung saan siya lagi naghihiwa ng mga rekado, pag Pasko yung tumatalak siya doon. Yung dito, sabi ko sa inyo, ilagay nyo rito yung... Aligaga, si nanay. Na aligaga, di ba? Oo. First Christmas na wala kang nanay. Di ba? Yes. Ilang taon man lang lumipas, parang una pa rin kasi sa mga picture nyo, wala na si Mami. Di ba? Laging yung luto niya. Tinatry namin i-remake yung spaghetti niya eh. Ang layo ng Mauha gawa talaga. namin. Oo. Correct. Oo. Iba pa rin yung spaghetti. Yung may impulso talaga ng nanay, no? Iba May talaga. impulso talaga na... Iba talaga yung Oo, pagmamahal iba na binubuhos talaga. Hoy, nila. kaya sa Sa pagluluto. mga tiktropa natin, di ba, nakasama pa yung mga magulang nila. Lagi yung- Huwag nating hintayin yung oras na wala na sila before natin maiparamdam yung pagmamahal at kung gaano natin sila vina-value bilang parents natin or mahal natin sa buhay. Di ba? Hindi lang sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, yeah. sa Sa mga ating pamilya pamilya. natin. The people around us. Kaya naman Yes. kasi nagiging masaya yung Pasko kasi Nandyan nagbubuklod-buklod oo, tayong oo. lahat. Nagsasama tayo. Correct. Hindi dahil sa mga regalo or sa mga handa. Family. Yes. Christmas is family. Di ba? Yes, Love. ma'am. Di ba? Yun eh. Amen. Grabe. Sorry naman. Kung meron ka namang mensahe para kay mommy mo ngayon, ano yun? I hope we make you proud every day, Mommy. We try to be like you, brave. Minsan, pagka napapagalitan ko yung anak ko, naiisip kita kung paano mo ako pinagalitan, kung paano mo ako pinalo. Ay, syempre, hindi ko pa pinapalo yung anak ko, pero may rason kung bakit ka pala nagagalit kasi gusto mong marating namin kung ano yung narating namin ngayon sa buhay. And I know you're smiling from above, but know that we really miss you every single day. I'm sorry that, we still cry. May mga kanya-kanya kaming moments, especially at night, we still cry. Baka nahihirapan ka dyan sa langit, seeing us with tears, pero talagang namimiss lang namin ang yakap mo at pagmamahal mo. At baon namin yun habang buhay at ipapasa namin yun sa mga apo mo. We love you, Mommy, and we miss you. Ay, naku, nakakaloka ng taon. Merry Christmas po! Merry Christmas! Pero ang tanong, bakit naging personal para sa itong kwento ng isang himala? Si Elsa ang karakter na gagampanan ko sa pelikulang ito. Sa mga hindi po nakakalamang, ang Himala ay isa itong classic film noong 1982, played by our national artist, Miss Nora Honor. The one and only. The one and only Yes. superstar. And now,
meron po kaming isang himala, but it is a musical version. Kung tatanungin nyo kung ano yung kaibahan, marami pong kaibahan. At syempre, mas inangkop namin para sa henerasyon ngayon. Bakit ito espesyal sa akin? Ang isang himala, si Elsa at Aisel, maraming himala na naranasan sa buhay. At patotoo ito, na tunay ang himala, na tunay na may pag-asa. At may paggaling ng puso. Kaya tamang-tama po ito sa Pasko. Kailangan natin ng healing this Christmas. You know, to welcome the brand new year with hope, with love, and syempre prosperity. Kaya po mga tropa, supportahan po natin ang Himala. Maraming salamat. Isang himala Sa po. December 25 na po, isang himala sa kanya-kanya mga sinehan. Dalhin ng inyong buong pamilya. Yan. And experience love and healing this Christmas. Yun, Thank you. maraming salamat, Aisel, sa pagbahagi ng iyong kwento. Ito na po mga tiktropa, pakinggan po natin ang soundtrack ng live story ni Aisel Santos. Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to? Very good ka! For more happy time, watch more TikTok Clock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.